Hello po at pinagpalang umaga, hapon, gabi ating mga minamahal na kaagapay. Nandito na naman ho tayo kasama ni Pastor Bernie, Pastor Paulo ho ito sa programang God is Able. Tayo po ay bumabati sa lahat, mga pastor, workers, mga church workers ho natin, mga kaibigan ng simbahan, maging mga kabataan na siya pong bahagi at nagnanais sa mga bagay ni Lord sa kanya pong simbahan. Binabati po namin kayo sa FEBC Radio TV, sa Facebook Live nito. Tayo po ay bumati ho nawa today makapag-komento ho tayo. I pray na makapag-komento tayo ng encouraging words because sobrang encouraging ng kwentong maririnig natin today. Bukod dyan, bumabati rin po tayo sa mga nanonood sa YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at sa mga partner television channels nito. Pastor Bernie. Yes, magandang magandang umaga sa inyo, Pastor Paulo. Good morning. Tayo po ang God is Able again ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kami i-message sa 0999-223-5675. Ang globe number ay 0916-296-6620. Pwede rin tumawag sa landline 654-3322 Local 401. Ayan, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, Pastor Bernie. Welcome po sa ating palatuntunan at hindi ko na ho pahabain pa ho ang ating intro pero mabilisan lang ho na pagpapakilala po ng God is Able. Tayo po ay parang maituturing ho na isang para-church organization, duly registered and accredited ho tayo. Tayo po ay binubuo ng iba't ibang members of the one body of Christ at tayo po ay umaabot sa mga may kapansanan through the church. Naniniwala ho tayo sa God is Able na ang Diyos ay unang kumikilos po, sa Kanya hong mga pinili, sa Kanya hong katawan, sa katawan ng Panginoong Hesukristo upang ibigay lamang yung pagmamahal at serbisyo na binigay lang naman din ng Panginoong Hesukristo sa atin. We simply follow and share the love of Jesus. At yun po, nakikipag-partner ho tayo sa mga churches, kagaya po ng mabuting church ho ng atin hong isang panauhin today, but also nakikipag-partner na rin po tayo sa mga iba't ibang Christian organizations, kagaya po ng isang Christian seminary, mga estudyante nito in particular, gaya po ng isa naman nating panauhin sa panel natin today. If you'd like to partner with us dahil na-inspire po kayo na mga mapag-uusapan, may kukwento, magkwekwentuhan lang naman tayo today sa isang napakagandang mission at simula ng ministry sa Angono Rizal, please send us a private message sa ating Facebook page, God is Able International Foundation. At hindi na po nga po ako magpapatumpik-tumpik dahil napaka-inspiring ng kwentong ito. Pastor Bernie, introduce ko lamang po para sa ating mga kaagapay, ang siya pong nangunguna po ng ating church partner dyan sa Angono Rizal, at nais ko po siya po magpakilala ng kanyang church mamaya, si Pastor Jasper Jornales, at isa ho sa mga estudyante at isang teacher na nakasama natin last week sa mission natin sa Angono from Phibias College of Bible, si Justin Lay Garcia. Pastor Justin, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Magandang umaga po sa ating mga kaagapay. Yeah. Pastor Jasper, gusto mo naman ba ipakilala ang iyo pong church, ang mabuting pamilya mo po dyan? Magandang magandang umaga, tanghali o gabi sa bawat isa. Isang kagalakan po sa akin na makasama sa inyong pong programa, Pastor Pau. At ako po ay gaya ng nabanggit ninyo, pastor po sa Angono, God's Loving Care Christian Fellowship. At isang kagalakan para sa akin na muli maisapamuhay yung pangalan ng simbahan sa pamamagitan ng partnership with God is Able by being God's hand in caring for the PWDs ng mga kapatid at mga kasama natin doon sa community. Maraming salamat po, Pastor Pao. Maraming salamat. O, Pastor Bernie, simulan ko na po yung unang tanong natin. Ang bawat kwento may simula, may gitna, at pagtatapos. Although feeling ko hindi pa tapos ang kwento natin sa God's Loving Care Church sa Angono at sa Phibias students. So, Pastor Jasper, Phibias tuloy, Justin, baka pwede lang, mabilisan lamang ikwento yung sa atin, paano ho ba tayo nagsama-sama para sa isang mission natin last week? Okay, sa akin po, kung di ako nagkakamali, Pastor Pao, parang years ago, nagkaroon na tayo ng parang pag-uusap. No? It so happened na hindi natuloy for a reason at
kinikilala ko naman na meron talagang purpose si God for that. And then one time, tumawag sa akin si Pastor Bernie, Pastor, uh, pwede ka bang maging kapartner ng God is Able? And in fact, tawag dito, meron tayong isang opportunity na talagang makapagbigay dahil may isa daw simbahan or kapartner ng God is Able na hindi willing. Baka pwede daw ang simbahan na maging bahagi nitong activity. Actually, bago pa lang dumating si Pastor Bernie, nung nakapag-usap na tayo, excited na talaga ako noon, willing na ako. So, nung dumating sa akin to opportunity na ito para sa aming simbahan, yes na kagad ako. Yes, Pastor Jasper, at naging napaka maluwag din sa puso ng God is able na mag-yes din sa inyo. Dahil sabi nga po ni Pastor Jasper, mga kagapay, ilang taon na rin po ito na parang pinagpe-pray natin na matuloy, ano po. Pero yun nga po, we believe in the sovereignty and then God's timing. At yung pala may pinapaganda, may niluluto palang napakasarap si Lord sa 2025. Justin, ikaw naman, ano kwento pa, bakit tayo nagsama-sama noong nakaraang linggo? Sa akin naman po, ah gusto ko po magpasalamat din sa pagpunta nyo po sa PBS last year. Ah, kung saan po ay nagkilala po yung ministry nyo nga po. Tapos, doon po ako unang nagka-interest na sana magkaroon din kami ng partnership sa God is Able. Tapos, yun po, ngayon na ako na po yung naging leader ng isang prayer band sa PBS, ah tinarget ko po talaga. Ganun po yung nangyari. Tapos, yun po, salamat din po kay Andrew na pumontak nga po sa inyo, yung president po ng aming Student Missionary Fellowship. At yun po, at nakakatuwa po na nakita ko rin po talaga kung paano yung pagkilos ng Diyos at gaya po ng nasabi ko, ang nasasabi ko na lang po talaga, all our prayers are answered po. Yun po. Mo, Justin, akala ni Justin, sila nag-target sa amin. Actually, si Lord na nag-target sa ating lahat. Talagang napuntiryat na bullseye tayo ni Lord straight through the heart. Ano po. And if any feedback mga kagapay sa mga feedback ko ng mga taga-PBS, maging sa mga taga-God's Loving Care, talagang tumago sa puso. Maging sa amin sa God is Able. May mga talagang tindig balahibo tago sa puso ng mga nakita, naramdaman at nangyari nung nakarang operation pupuntahan natin mamaya. Pastor Bernie, may nais ka ba malaman sa kwento ng ating home partnership pa so far? Yes, Pastor Jasper, ano? Nakakatuwa lang. Pastor Jasper, si Pastor Jasper. Ah, parang nung huling, yung debriefing natin, ano, mukhang nabitin ka sa pagkukwento, ano, sabi mo nga, napakaraming blessing, napakaraming pangyayaring naganap nung araw na iyon. Meron ka pa bang na-miss na gustong sabihin, na gustong-gusto mong sabihin nung araw na iyon, Pastor Jasper? Pastor, talagang medyo ano lang ako medyo madaming mga pumapasok sa isipan ko. Ang una-una ko lang naalala nung time na nag-uusap tayo ay nag-billiards muna tayo. At medyo magaling ang pagkakatalo mo sa amin doon. Anyway, so Pastor, ang isa sa mga talagang naalala ko na parang napag-usapan natin noon, ang aming simbahan talaga ay talagang umaabot na sa mga may kapansanan sa lugar namin. In fact, meron na rin kami mga ilang ministry. Pero nung time na talagang pumasok ang God is Able foundation sa church, no? Bagamat baka mamaya pa natin ito bibigyan pansin, pero mas lalo lang akong namulat sa pangangailangan. Kumbaga nagkaroon ako ng bagong lente, no? Na-realize ko na ang aming palang simbahan ay hindi pala PWD friendly.
At pagkatapos ng may kakaroon kami ng meeting, pag-uusapan agad namin yung mga dapat namin gawing adjustments sa church natin. So Bernie, baka meron ka pang gustong sabihin kasi baka meron kasi na gustong iparating na medyo na ko na sa isip ko. Yeah, oo. Si Pastor Jasper, naalala ko nung in-approach ko siya, sabi ko sa kanya, kagaya ng kinuwento niya kanina, no? Sabi ko, Pas, although 1 week na lang yun, ano? 1 week ang preparation, ano? To do the activity, distributing ng wheelchair. Pero, grabe yung response ni Pastor Jasper during that time, hindi ko makalimutan. Okay, go tayo! Sabi ni Pastor Jasper, go tayo! So nakakatuwang isipin na, kumbaga, nung time na sinabi ko kay Pastor Jasper, walang kahirap-hirap, smooth na smooth. Let's go, let's do this. Ano, abutin natin ang mga may mga kapansanan. So yun yung nakita kong napakagandang kumbaga sa isang pastor na kung gagawa para sa Panginoon, hindi nagdadalawang isip. Kung para sa Panginoon, para sa Panginoon. At ang isang exciting dyan, kasi medyo familiar nga ako sa ating simbahan, sa God's Loving Christian Fellowship. Alam ko na ang karamihan o ilan sa mga miyembro ng simbahan ito ay talagang may puso sa may mga kapansanan. In fact, tinetestify ko na may mga members sa church na may mga apektado ng disability. Kaya sabi ko, ito, pwede itong simbahan na ito dahil ginagawa na nila Pastor Jasper at ang simbahan. Ang lagay yung sinabi mo, Pastor Bernie, at siguro para maintindihan ng mga kagapay natin, syempre, dami rin tumatawag sa amin, gusto makipag-partnership. Syempre, nagpe-pray din ho ang God is able. Hindi naman natin kaya ho pasanin lahat ng pangangailangan po at partnership opportunities. We also have to discern. At ang maganda kay Pastor Jasper at sa mga kapatid sa God's Loving Care, sabi nga ni Pastor Bernie, yung yes, Lord, go lang ng go mentality nila. Sana all, 'di ba? Sana yung iba pagdating sa may kapansanan, isang matamis at mabilis na oo kaagad sila na maliit man ang church, malaki man ang church, marami man priorities ang church, ang may kapansanan ay prioridad ng Panginoon. The Lord is near those who are brokenhearted. Alam ni Lord, malapit ang puso ni Lord sa may mga pinagdadaanan, sa mga may sakit, may kapansanan. At kung tayo po ay sumusunod lamang talaga sa salita na ating pinapahayag, mapapa-yes Lord lang talaga tayo. So praise God kay Pastor Jasper. Isa pa nabanggit ni Kuya Bernie, yung talagang meron silang pagtingin sa may kapansanan. Meron pong kamulatan. Alam niyo po, kahit po tayo po ay napaka-prayerful minsan at napaka-spiritual, minsan may mga blind spots po tayo, even sa church. At ang mga may kapansanan po, dahil kadalasan nasa bahay sila, hindi sila nag-church, hindi sila active sa social media, para bang sinasarili nila yung kanilang burdens, hindi natin napapansin. But we should be the light of Christ, reaching out sa kanila. Kunin ko naman yung version ni Kuya Justin. Kuya Justin, nabanggit mo tayo ay nag-present sa inyo. Hindi naman tayo nakapag-bilyar, pero sana nakapag-basketball tayo. Curious na ako sino nanalo doon sa bilyar ni Pastor Justin at ni Pastor Bernie. Pero sino nanalo ba? Si Pastor Bernie? Ah, okay. Justin, ano naman ang total pinag-uusapan natin tago sa puso? Ano naman ang tumago sa puso ninyo? Bakit nyo pinili itong ministry sa may kapansanan? Marami naman kayong pwedeng gawing missions this summer. Yun nga po, ako po masasabi ko po na bilang leader nila, ako po kasi talaga estudyante po ng Christian Ministries, yun po yung course ko, which is ministry po sa poor and needy, na ang sinusundan po ay yung ministry din po talaga ni Jesus. Nakita naman po natin kung paano niya pinakitunguhan din ang mga mahihirap at mga may kapansanan po. Ngayon po, tama rin po yun na sabi nyo na marami po kaming option. Pero ito po yung napili namin kasi po sa nakita ko po, ito po yung opportunity na ito na po yung perfect timing para mapakita sa kanila kung ano ba talaga yung epekto ng pagmi-ministry sa mga nangangailangan talaga.
Sorry po. At yun po, nakita rin naman po ng mga kasama ko. No, actually po, marami po sa kanila ay first year at wala po silang idea sa kung anong ministry ang gagawin. Kaya po, sila po nag-overthink na rin po talaga. Ano ba yung gagawin namin? Ano yung gagawin? Ako rin po, hindi ko alam eh. Sa totoo lang. At ang sabi ko nga po sa loob-loob ko na lang po, no, di ko na lang inamin sa kanila. Ang meron lang, ang meron lang ako, faith talaga. Faith and prayer. Kaya sabi ko, pray lang tayo. Di naman tayo pababayaan ni Lord. At yun, nakakatuwa po na yung naging resulta nga rin po talaga ay una, nagkaroon po sila ng bagong lens para sa mga nane-neglect nga po sa community. Ngayon, nakaka-challenge din po para sa aming lahat na i-apply yon yung mga kung ano man po natutunan namin. Yan po. Salamat, Justin. Pastor Bernie, bago ko, may tanong ako sa'yo, baka gusto mo rin matanong sa kanila ito, no? Nabanggit ni Justin kanina, nung umpisa, hindi daw nila alam ang gagawin nila. Sa totoo lang, Pastor Bernie, kung tanongin natin ng bawat isa, sa umpisa, hindi naman talaga din natin alam anong magagawa natin. Una, anong dapat gawin? Pangalawa, anong magagawa natin? Kaya nga siguro number 3 option natin, God is able. Kung ano na lang magagawa at pinapagawa niya. Pastor Bernie, nakakatuwa, no? Kung tanongin nga tayo, ano nga po bang dapat nating gawin? So, ganito klaseng overwhelming at napaka-need-based, napakalaking ministry na to. Well, unang-una, Pastor Paolo, tayo sa God is able. Actually, hindi na bago sa atin hindi na bago sa atin ang salitang iyan. Ano ba ang ating gagawin? Pero isang napakalaking bahagi sa ating organisasyon, yung manalangin, yung manalangin. At the same time, palaging buksan ang puso, buksan ang mata. Napakaganda ng sinabi ng dalawa nating kapatid, si Pastor Jasper at si Justin, na ang God is able, ay patuloy na kumbaga pinapalawak, pinapaliwanag yung ating mga lente sa pag-abot sa ating mga kapatid na may kapansanan. Yun, Pastor Paulo, ako napakalaking bagay sa ating organization. And I hope ang mga simbahan, maging ang mga kabataan, kapag hindi mo alam ang iyong gagawin, anong unang dapat gawin? Manalangin, at sabihin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam, lalo na kung hindi mo kaya. Kaya nga ang ating pangalan ay God is able. Kasi able ang Panginoon, sa lahat ng bagay. Basta ikaw ay patuloy na lalapit sa Kanya. Patuloy tayong mananalangin. Yun lang, Pastor Paulo, nakakatuwa. Thanks, Pastor Bernie. So, si Pastor Bernie, matagal na ho natin, no? Veterano na ho yan sa paglilingkod sa may kapansanan. Gusto ko rin makita, so sabi ni Pastor Bernie, nag-pray ho tayo, nag-discern tayo, at umabot tayo. Balik ko yung tanong sa ating dalawang panauhin. Pastor Jasper, Justin, kayo, anong natutunan nyo after this 2-day mission and moving forward? Ano ba dapat natin gawin sa kanila? Mahirap ba? Dapat ba natin talaga komplikahin ito? O may simple ho ba tinuro o pinakita si Lord na ginawa nyo ng the past days? Okay, gaya po nung aking nabanggit kanina, nagkaroon po tayo ng bagong lente, no? Na open yung heart ko sa mas focus na pangangailangan din sa isang aspeto ng mga miyembro or mga kapatirang dumadalo sa simbahan. At kaya nung nabanggit natin na na-realize ko, hindi nga kami PWD friendly na simbahan. Siguro dahil una, nangungupahan lang kami, hindi naman kami po pwedeng makapili agad. Tapos yung aming community, hindi naman mga ganun ka-well off. Pero ito ang isang bagay na nakita ko kapag ka talaga hinipo ng Panginoon ang puso mo at ng mga kapatiran, naandoon yung kahandaan na magkaroon ng adjustment. No? Isa sa halimbawa sa nakita ko at isang bagay na nagustuhan ko din sa mga kapatiran natin sa Anggo, no? Sa GLCCF, ay yung nung time na nandun tayo, sabi ko gano'n sa mga kasama ko,
meron tayong dito, na-announce ko na ito sa atin, pero pwede ba na pagtulungan natin yung ating may papakain sa mga bisita natin? Alam mo naman mga Pilipino, no, talagang they are so much willing to do that. Doon pa lang nakita ko na may isang bagay na gagawin ng Panginoon para sa church namin, kasi nakita ng bawat isa na dumalo doon, mayroong pangangailangan. At gaya ng nasabi ko, halimbawa, nakita namin wala kaming rampa. Hirap na hirap yung mga nasa wheelchair, mga kapansana umakyat ng hagdanan, bagamat kaunti lang naman yung hagdan na kanilang harapin o kanilang aakyatin. Pagkatapos, yung CR namin, ako, ano lang pala, hindi pwede ang wheelchair, hindi pwede ang dalawang tao. So, ganun, yun yung mga nakita namin na sabi ko, no, at nilagay na ng Lord sa heart ko at sa heart namin that there must be something na may mangyayari para matugunan. And in fact, para ipakita ng Lord sa akin yung kahandaan niya tumulong, yung isang LGU official natin, si Ka Amor, na isa ding PWD na umattend doon. Right away, sabi niya, Pastor, papagawa tayo dyan ng rampa. So that was Friday nung nag-usap tayo. Saturday, pinagawa. Sunday, kaagad meron na tayo. Nagamit na agad. Kaya doon pa lang parang sabi ko, kung binigyan na ng Lord ng paraan na maayos yung rampa, siguro yung CR, gagawa na rin ng Lord ng paraan para maging PWD friendly rin yung CR na. Amen. Wow. Amen. Nakakatuwa nga yun. Pastor Paolo, kitang-kita ko kung paano sinusukat yung rampa nung oras na iyon. Sobrang excited niya pa eh. Gustong-gusto kong makita kaya lang ginawa siya nung mga sumunod na araw. So, bibisitahin natin yan, Pastor Jasper, para makita natin yung rampa na yan. At yung CR. Yung CR, magagawa din yan. Pastor Jasper, speaking of your mga member mo sa church, yung mga member sa church, alam mo ba may mga ilan akong na-interview doon sa iyong simbahan na may mga kapansanan. Isa na doon yung anak yata ni Ate Nanay Adia, ano? Ah, just to, hindi naman ito para purihin ka, pero ang sabi niya sa akin, believe ako dyan kay Pastor Jasper, hindi kami iniiwanan. Nakakatawa, kahit na may kapansanan na hindi iniiwanan. Napakaganda ng binanggit, na dapat talaga hindi natin iniiwanan ang ating mga kapatid na mayroong kapansanan. Praise God. Talagang, again, balik lang tayo sa foundation at fundamentals. We, shepherds ho tayo. Like, Jesus is the good shepherd. Ito mabuting pastol, dinadala daw ho niya po sa green pastures at still waters. Meaning, hindi niya pinapahirapan. Hindi niya ho pinapahirapan ang kanyang tupa. And nakakatuwa yung puso ni Pastor Jasper. Hindi niya iniiwan. At ngayon, dahil lumalawak ang kanilang kamulatan, mas marami pa ho siya maakay sa Panginoon. Gamit-gamit nga po, yung mga tawag dyan, rampa ho, pero hindi lang ho physical ramps. Kailangan din natin yung sinasabi ni Dr. Jeff na social ramps, mga pagbabago sa isip, attitude at practices ng kahit ng church para ho mas maging accessible at mas maging responsibo ho tayo sa may kapansanan. Ikaw naman, Justin, mapunta naman sa inyo. Sabi mo kanina, wala kayong kaalam-alam anong gagawin ninyo. Anong natutunan ninyo patungkol sa ministry sa may kapansanan? Yun po sa amin naman po, sa aming mga students, una pong natutunan namin ay yung mahalaga po yung pagtuunan din po talaga sila ng pansin. Kasi sila nga po yung nane-neglect at nakakatuwa nga rin po yung nabanggit ng isa sa mga kasama ko. Sabi niya doon, na-challenge din po talaga siya na mag-disciple po ng PWD na miyembro nila sa church nila. At yun po, masasabi ko po na kahit po sa amin may mga ganun din po may mga ganun din pong case at yun nga po, nakaka-challenge at
ngayon po na nagkaroon kami ng lens kung paano yung pwedeng gawin. Yun po yung maa-apply ko una, yung pagdi-disciple nga rin po sa kanila. Hindi lang po dahil sa ah, ganun yung case nila, pero dahil yung, yung sila nga po yung maakay din talaga sa Panginoon, yung mapalago rin sila, no? Hanggang sa ma-equip nga rin po talaga sila sa church, no? Nakakatuwa nga rin po yung nabanggit nyo rin na may may pagkakataon po na ang PWD ay nagsiserve po, no? Nagsiserve na rin sa church. Ngayon po, may isa pa po ako natutunan doon na sabi po na ni ma'am, nakalimutan ko na po yung name, pero ang pagmi-ministry po sa disable, no? Kada isa po, isang pamilya po yung nakikita. At sabi ko, ganun po nga, no? Kasi lagi nga rin, hindi lang po dahil sa laging may kasama, pero ang tulad nga po ng nabanggit nyo, no? Pag may pag may apektado ng disability sa pamilya, nakaka-apekto po yun sa buong pamilya. Kaya po yung pagmi-ministry din talaga sa kanila is ministry to the family po. Gandang insights din nun, ano, Kuya Justin. Nakakatawa, Pastor Jasper, Pastor Bernie, meron tayong kabataan na pinifeature sa show natin. It's not every episode na merong kabataang simbahan o isang even Christian na seminary student na nape-feature tayo. Napakayaman din ng sinishare ni Kuya Justin. Ano, na, sinusuportahan din sinabi ni Pastor Jasper kanina, lente. I think siguro isang sagot sa tanong na saan magsisimula. Bukod sa syempre, we will pray, we will discern, we will have the heart, is talagang to be with them. Kasi kung hindi mo sila sasamahan o hindi mo sila dadalhin sa simbahan, hindi mo sila makikita, hindi mabubuksan yung kaulatan mo at yung puso mo. At kapag hindi mo sila nakikita, hindi mo rin alam ang gagawin. Pero pag nakasama mo na sila, ang wisdom ni Holy Spirit, ano, tuturuan niya tayo anong susunod na gagawin. Minsan tama gagawin mo, minsan nagkakamali rin tayo, pero at least maganda yung puso natin, naintindihan naman ng may kapansanan, huwang intentions natin. We have to be with them. Eh. Nung nakita ni Pastor Jasper, puro naka-wheelchair yung papasok, may bedridden pang isa. Napaisip siya, kailangan ng rampa dito. Kailangan, di ko rin naisip yun, Pastor Jasper, kailangan lumaki yung CR. And we will certainly pray that the Lord will expand your borders talaga sa inyo pong church sa Angono. Ano po, si Lord naman, love niya lahat ng churches niya. Meron siyang pagpapala because ang puso niyo ay bukas. At para sa mga kabataan tulad ni Justin, nakakatuwa lang na ang future ng church, Justin, kayo, ang hinaharap, ang kinabukasan ng simbahan ng Panginoong Jesus. Meron na kayong ganitong again lente. May ganitong pananaw kayo. Kasi kung hindi man namin magawa sa panahon namin na mas maging inklusibo at responsibo ang churches, kayo po ang magmamana ng pagkakataon, mas maging Christ-like, dali ng kingdom of God dito sa buhay ng mga may kapansanan. Pastor Bernie. Pastor Paulo, alam mo, ang isa sa nakita ko dito sa mga kabataan natin, during share, alam mo ba sila ay naging bahagi ng pag-aayos, pagkukumpuni, pagsusukat ng mga wheelchair, sa pangunguna ni Kuya Rolly, yung ating technician. Nakakatawa, kita sinusukat yung kung ano yung tamang sukat. Meron pa nga tayong isang kasama, nakalimutan ko na yung pangalan, na PITA student. Na-experience niya magputol lang ng tubo ng wheelchair, nakakatuwa. And then he was very passionate about tuturuan ni Kuya Rolly. Kaya mo yan, kaya mo yan. And then nung natapos niya nasukat niya ng maayos, nailagay yung paa ng maayos doon sa wheelchair. Kaya saya niya, sabi niya, ramdam na ramdam ko yung kanyang kagalakan ng maglingkod sa ating mga kapatid na may kapansanan. Sa pamamagitan naman ng pag-ayos ng wheelchair. Nakakatuwa yung makita yon. Kaya saludo ko sa inyo mga kabataan, ipagpatuloy niyo yan.
Well, salamat Pastor Bernie sa napakagandang insights po ano. At yun nga, we continue to pray para sa mga kabataan ho ng simbahan na talaga hindi lang ma-download pero talaga ma-heart transplant talaga lahat tayo. At magkaroon nga po tayo ng eye correction. Makita po ng mata natin nakikita ni Jesus Christ. Mabalikan ko lang po si Pastor Jasper Justin. Kung meron po isa o dalawang talagang alaala o visual na talagang nagpe-play at dinireplay nyo sa mind nyo, nagpapataba ng puso nyo. Ano kaya yun? Kasi for me, and for the team, marami kami, may kanya-kanya kaming nakita at na-bless kami. Isa sigurong nakita ko at na-bless ako, yung nakita ni Kuya Rolly din. Nung sinabi niya nagsalita siya, pangalawang beses pa lang daw niya sa kanyang mahabang 30-year career sa simbahan at sa iba't ibang organisasyon, nakita siya ng bedridden na naka-stretcher na hindi ho binisita sa bahay pero binigyan ng pagkakataon, sinundo, dinala ng ambulansya o sasakyan at dinala sa church. Naging bahagi ng corporate worship, yung naka-bedridden. It's not something you see every day. Mark chapter 2, ito yung parang paralitikong binaan sa butas ng bubong sa harapan ng Panginoon. In this case, sa harapan ni Pastor Jasper. Ano, kumaawit sila, maawit siya, rather, kasama yung nagdala sa kanya, nakikinig sa salita ni Pastor Jasper, the word of the Lord, at kita-kita ko yung visual, yung hawak kamay sila. Naghahawak kamay yung tagapangalaga at saka yung pasyente ho na aabutin ho natin. Kayo naman ho, anong alaalang babaunin nyo from this operation? Nung Thursday po na tayo ay nagkaroon ng ating pong first meeting sa simbahan, that was May 29. Dahil ang mga umattend lang, caretaker lang, yung mga guardian, yung mga relatives. So, natutuwa ako na naandoon sila dahil sila yung mga affected din. Tapos nagkaroon tayo ng orientation. Pero mas nagkaroon ako ng mas hinipo ng Panginoon yung heart ko. Friday. Parang ganito nag-pray ako, gumagaral-gal na yung boses ko kasi nandun na yung mga binisita namin, mga kausap namin. Yun po, bali ang nangyari, parang nakita ko yung mga naka-wheelchair, mga nakahiga sa kama. Doon na naantig yung damdamin ko. Sabi ko, ay, iba na to. Parang na to, talagang eto na yung pinaka-meet nung ating mga pag-uusap ng mga nakaraan. Ito na yung talagang ministry. Tapos, bless ako kasi ando ng bawat isa, caretaker, yung mga guardian, mga relatives na nag-aalaga. Kita mo rin, hindi lang talaga PWD, pati PAD, people affected with disability, na andoon. Tapos natutuwa din ako doon sa pagkakaisa na nagkaroon tayo, tatlong organization. No? Yung church namin, God is Able, at yung mga taga-Phibia students na talagang nagkaisa in ministering. So yun, very memorable sa akin yung part na yun, na talagang nakaka-bless isip-isipin. Sabi ko, hindi ko hayaan na papunta lang to sa wala. Talagang ifa-follow up natin itong mga kapatiran na to at mga kaibigan natin. Salamat, Pastor Jasper. Justin? Sa akin naman po, hanggang parang 2 days po, ano po bumabalik-balik pa rin po yung alam niyo, parang napapanood ko pa rin sa isip ko yung nangyari at kasi po yung na na po yung pinag-aaralan po namin sa course namin, yun na-apply na po namin yun nga po yung belongingness, yung makasama po sila sa pagsimba nga po sa Diyos at yung mabigay nga po kung ano po yung pangangailangan nila. Nakakatuwa po na lahat po ng naging mga dumalo, lahat po sila na-touch din talaga yung puso. Lahat po sila, nakita ko po, no? Tears of joy, yung isa pa nga po sa
dati daw po siyang member nila Pastor Jasper, ay bibigyan po siya ng walker nun eh. Ngayon po, nakakatuwa rin po na sabi niya, ay hindi ko na kailangan ng wheelchair. Yung ano na lang, yung sa iba na lang yan. Kasi sa kanya, yung walker po okay na. Ngayon po, nakausap ko rin po ng kahit papaano yun ng konti. Ano po talagang nakita rin po niya kung paano nga rin po yung pagkilos ng Diyos. Yung ano po maging yung isa pa po sa mga kasama, yung kapatid po ni isa sa mga recipients natin, si Bia. Nakausap ko rin po, sanang ang panalangin naman po no, ng nakausap ko nga po ay sana yung anak niya maging ganito din, yung nag-i-involve nga din po sa ganitong mga gawain. Tapos yun po, nakita rin po kasi talaga nila kung paano nga po yung pagkilos din ng Diyos na ayun po yung highlights talaga ng ministry natin. Talagang hindi po ito dapat binabaliwala, no? Ito po ay transformative nga po. Wow. Nakakatuwa, Pastor Bernie. Ano yung mga talagang, again, tagos sa puso ng mga reflections sa mga partners natin. Kauumpisa pa lang po nila, parang ang dami ng pinakita, tinuro ni Lord sa kanila. Parang tuwang-tuwa po ako na parang ang ganda ng pundasyon ng nangyari sa God's loving church sa Angono at maging sa mga PBS students. Kasi like sa case ng PBS, Pastor Bernie, pinagpe-pray natin sila the moment na nagpresenta tayo with Dr. Jeff last year sa kanila. Pinagpe-pray na natin sila. And of course, we've had conversations sa kanilang administration, sa leadership nila. Ang nakakatuwa sa kaso na ito, yung estudyante yung lumapit sa atin. And para bagang sinasabi ni Lord, maraming paraan, mahalaga yung puso nasa tama. Magkakaisang puso natin sa Panginoon. Si Lord na bahala sa mga formalidad at nakakatuwa because binigyan tayo ng pagkakataon. Salamat din sa teacher sa sumama sa kanila at ay balita ko, na-bless din yung teacher na kasama nila. Even through this means, nag-volunteer lang sila, binigyan sila ng pagkakataon ng PBIAS at nawa more and more PBIAS students and other seminaries and colleges ma-segue ko lang, ma-plug in ko lang, na tumatawag po tayo sa lahat ng Christian seminaries, colleges. Inunais niyo po ng lente. Magkaroon po tayo ng eye correction at heart transplant ba? At simulan natin sa kabataan ho natin. If we want to bring, sabi nga ni Justin, the application of God's word sa ministry, isang bagay na hindi natin may tuturo sa classroom lamang. Kami po ay nananawagan, tara po, gawa ho tayo ng pagkakataon. Kahit po isang araw lamang, kahit kalahating araw lang po na talk o immersive experience, binubuksan po namin ang aming sarili. Nandun na po ang God is able sa season na nilalawakan na rin ni Lord yung nakikita natin. And through the stories of Angono and Pibias, marami pa po tayo maabot. And of course, kay Pastor Jasper, ang ating pasasalamat po talaga sa kanya. Naging talagang talagang good shepherd lang po talaga siya. God bless you, Pastor Jasper, for that. Kay Pastor Bernie, meron ka po bang nadidinig at may gusto ka rin po malaman pa po? Ah, may naalala lang ako na isang tagpo natin sa mga ilan sa mga previous student ito po ay talagang sagot sa panalangin on our part. Sa ating pong gawain minsan mayroong kalungkutan kasi minsan makakaranas ka talaga minsan ng yung tinatawag na minsan maririnig natin sa mga kapatid natin, ay saka na muna yan. Hindi na muna namin gagawin yan. Hindi namin priority. Meron tayong naringgang estudyanteng ganyan. Na lungkot siya. Sabi niya, nung tinanong natin, kamusta? Kamusta? Sabi niya, Pastor, sa mga susunod na panahon na po namin gagawin niyang gawain para sa may mga kapansanan. And medyo nalungkot kami ni Pastor Paulo noon. Ako personally, medyo nalungkot ako noon. Pero, ngayon,
answered prayer. Yung pagsama ng mga previous students sa ating gawain. Tingin ko yung estudyante na nagbanggit na malungkot siya noon, ngayon masaya na siya. Kasi nalaman niya na naging parte ang previous students sa gawain ito. So, ayan. Lay, may matanong lang kita, Lay. Ikaw ba ay meron ng na-envision sa mga susunod na panahon na sa tingin nyo mga pwede nyong sunod na gagawin para sa ating mga may kapansanan? Sa ngayon po, yun nga po, yung yung ma-disciple po, tsaka yung ma-equip, no? Yun po, yun pa lang po Wow. eh. Kumbaga, ano pa lang po talaga, parang vision, yun nga po, no? Vision pa lang po. Pero wala pa po talagang concrete plan. Ganun po. Okay lang yan, Justin. Ang mahalaga. Pagdasal natin yan. Pero Yes. ang mahalaga, Pastor Paulo, ay sabi niya, magdi-disciple na tayo ng merong kapansanan. Napakaganda po noon. Tama si Pastor Bernie. I-celebrate natin yung win na meron tayo ngayon at ang win natin ngayon may mga kabataan na mas pinagyaman yung kanilang idea of discipleship. Hindi naman kakaiba to, hindi naman to special. Mas tapat lang sa puso ni Lord. And again, we're just simply following the Lord Jesus Christ. Pastor Jasper, balik ako sa iyo. Sabi ko nga po, purihin ng Diyos sa mga mabuting pastol tulad mo. And isa ka ring answered prayer sa amin. Sabi ko nga po, ilang years detached yung huling kamustahan natin. Kinailangan nyo lang po pala magbilyar ni Pastor Bernie para mag-click lahat. At salamat sa Lord, si Pastor Bernie answered prayer din sa atin. Yan. Napakalaking tulong sa gawain ng God is able dahil po sa kanyang connection at sa kanyang heart at in and through the pastors. Sabi ko nga po, Pastor Bernie, basketball, bilyar, baka mamaya bowling na, hindi mo lang sino. Pero mo, isa kasi tago sa puso ng mga pastor na tao lang din kasi tayo. Kailangan din natin ng kaibigan, mabuting kaibigan tulad ni Pastor Bernie. Pero Pastor Jasper, para sa iyo naman po, ano naman po ang iyong nakikita o pangarapin? Dahil nga po, babalik pa rin ho sa church to eh. The church pa rin ho ang gagamitin ng Lord umakap sa mga may kapansanan. And we need faithful pastors like you. Ano po bang meron po sa iyo, Pastor Jasper? At siguro dalawang part na question. Ano po ba ang meron sa iyo, Pastor Jasper? Bakit naging natural sa iyo na mag-yes kay Lord sa ministry na to? Na kailangan din ma-capture ng ibang pastor? I believe naman our pastors are coming from a good place. Pero we have to learn some things. Baka po they learn something from you. At pangalawa, saan kayo dinadala ng puso nyo sa ministry na to? Anong nakikita yung susunod na mangyayari o pangarapin? Siguro yung bahagi ng natural na uh, kapa- uh, pagmamalasakit sa mga kapatiran, talagang bunga yun ng pagkilos din ng Lord sa heart ko. Bali pa sir, yung heart ng pagkakataon na salamuha sa mga tao sa aking community na pinagkatiwala ng Lord sa akin. Hindi naman talaga lahat ng mga tao doon ay complete ang katawan, nasa normal na situation. Talagang pinapadaan din ako ng Panginoon na ma-meet yung mga tao may mga kapansan. So doon pa lang, parang hinubog na ako ng Lord na maging sensitive sa mga pangangailangan ng mga tao. Pero I have to admit, siguro lahat naman tayo, limitado din talaga, alam natin. It so happen na I have to admit also na hindi sila ang priority ko at that time. Pero going now to your second question, parang ito ngayon ang inilalagay ng Lord sa heart ko. Na kasi nga tama yung napag-usapan natin nung nakaraan na yung PWD may PAD. Ibig sabihin they are also people, or there are people affected with disabilities. And so in taking the time para sila ay maministeryuhan ng mga PWD, kailangan hindi mo rin kaliligtaan yung mga taong nasa paligid niya. And so, yan ang pumapasok sa isipan ko ngayon at siyang share ko sa mga leaders, sa mga kapatiran sa church,
na kailangan maging open tayo sa mga PWD, not only with them, but with people surrounding them, taking care of them. So sa ganong kapamaraanan, nagiging holistic yung ating ministeryo sa kanila. So, papaalala ko lang po pala yung isang pangyayari. Nung habang ginagawa po yung rampa sa church, that was Saturday, yung presidente, si Ka Amor, pumunta sa amin. Tapos nagkaroon na kami ng kwentuhan, very intimate yung kwentuhan namin to the point na nalaman ko yung kanyang kabataan, kung paano siya naging disabled, kung paano siya nakakontract ng polio, ganyan. Tapos hanggang dumating sa punto na naggigitarahan kaming dalawa. Nagigitara din siya, nagigitara ako, umakanta kami ng mga country song, ganyan. And eto na, sabi niya, alam mo, Pastor, pagka nakakakita kami ng rampa sa church o ng kahit sa gusali, imbitasyon sa amin. So, doon ko na-realize na ay hindi pwedeng hindi natin to maasikaso agad. So gusto kong imbitahan kung paanong inimbitahan ng Lord ang mga tao sa piging na crippled, lame, blind, mga poor. Gusto ko maging ganun ang God's loving care. I'd like to invite them together with the family. Praise God. Ang ganda ng insight na yun. Kayamanan yun, Pastor Bernie. No? Na hindi na rin natin naiisip yun kasi nasanay na tayo, namimigay ng wheelchair, nasanay tayo. I mean, you can get used to this ministry, pero binabalik tayo ni Lord sa puso ng ministry na to, na yung aral pala ng isang rampa o isang wheelchair o isang mas malaking CR. At syempre, Pastor Jasper, hindi ko makakalimutan yung halimuyak, yung amoy ng sinaing. Because mahilig magpakain at masarap magluto yung mga taga-church nila. Lahat yan ay imbitasyon. And kung gusto mo sila makita, kailangan talaga tayo mag-invite sa kanila. Mag-invite sa kanila. Hindi naman sa atin po eh. We don't preach ourselves. We preach Christ. Mag-invite sa kanila sa Panginoon. Nakakatuwa, the idea of inviting them, ano po. Maging pamumuhay natin. May our lives and our churches be an everyday invitation sa mga nangangailangan, sa mga maralita, sa mga may kapansanan. At siguro ibato ko kay Justin yung tanong, same from the realization of Pastor Jasper, mga kabataan natin, how can you, ano nakikita mo, paano kayo mas magiging involved sa ganitong klaseng ministry? Whether or not may pagkakataon with God is Able or other Christian organizations, ano tingin mo kailangan gawin ng mga kabataang Kristiyano para mas makita rin nila yung mga may kapansanan at ma-involve ho dito? Ah, ako po, sa sa palagay ko lang po, no, pwede pong para po mas ma-involve din po yung kaming mga kabataan. Una po yung magkaroon nga po sila ng ganito po yung, kumbaga masasabi ko po tamang circle para ah, sa pagmi-ministry po. Kasi ano po sa napansin ko po, no, ang kabataan po laging nakadepende rin po sa kung ano yung circle nila. Sabi nga po, kumbaga yung tungkol po sa mga ibon birds with the same feather, flocks together. Parang gano'n po. Ah, ngayon po, ayun po yung isa sa nakikita ko, no? Ah, kumbaga, mag-involve din po talaga sila sa mga ganitong ministry. Kaya kahit manood muna. Kasi po, ano po tulad nga po ng present nyo ring record, no? Nasa paligid din po talaga natin yung PWD. Lahat po sila nandyan at lahat po sila ay mga tao na nangangailangan din po ah, ng pag-akay sa Panginoon, no? Na makakasama ng iba-iba pa po. Marami pa pong reason. Ngayon po,
na yung isa pa po siguro na paraan, no, para mag-involve is ano po, yung hindi ko po alam kung pwede ko sabihin to, pero yung ma yung ma ano po sila, yung magkaroon din po talaga sila ng puso o ng pakialam, no, sa mga nangangailangan po. Oh. Isa na namang kayamanan, ano po. Magkaroon lang tayo ng pakialam. Hindi, Justin, sorry, hindi mo na kailangan mag-apologize for that. Kailangan talaga namin lahat marinig yun. Kailangan natin magkaroon ng pakialam kasi si Lord Jesus pakialamero eh. Nakialam siya sa lahat eh. Eh, patuhay natin, pinakialaman niya eh. Pinagbayaran pa nga niya yung mga buhay-buhay ho natin. So, let's have a heart. Ano, let's really pangalan ng church, let's be God's loving care sa komunidad kasama na may kapansanan. Pastor Bernie, sobrang dami nating natutunan today. Pero bilang pagtatapos, Pastor Bernie, may nais ka po bang sabihin na encouragement sa mga kausap natin at mga nakikinig nito? Ah, una na-encourage ako Pastor Paolo, hearing Pastor Jasper. Yung nagpatay ako ng video sandali kasi medyo nagpahid ako ng luha. Ah, nakakatuwa na marinig na ang rampa ay imbitasyon para sa mga taong may kapansanan sa simbahan. Ano. So siguro it's a good reminder, not only reminder, encouragement para sa ating mga simbahan na talagang maging PAD, friendly yung ating mga simbahan. And imagine if you do that in your church, sabi nga ni Pastor Jasper, it's like piging, darating sila, papasok sila sa loob ng simbahan because we are inviting them. So nakakatuwang marinig yun na Pastor Paolo, no? Grabe, grabe talaga. May kwento na naman tayo. Grabe po. Ito, Pastor Bernie, ito mga mensahe na kailangan narinig talaga hindi lang ng Christian church, pero ng lahat na nakikinig na kaagapay natin dito. Yung talaga, again, tagos sa puso. Galing sa puso, tagos sa puso ng mga mensahe. And on that note, Pastor Bernie, salamat for being a friend to the church and our pastors. Pastor Jasper, salamat sa isang magandang halimbawa. Inspirasyon nito. Sabi ko, sana more, sana all. Ano po, again, pastors I know are coming from the right place, the right heart. Pero sabi mo kanina, ang ganda ng confession mo, Pastor Jasper, na-capture ko yun. Minsan ho, hindi natin nabibigyan prioridad. At talaga may season sa ministry because iniisip siguro natin, pamilya natin, renta natin, church growth, yung mga definition natin ng church growth, yung mga inaaral ho ng mga tinuturo na church growth paradigms. Pero ang growth ho talaga is yung mas lalo ho tayo, lalo natin matutunan at mai-reflect yung puso ng Panginoon. Yung sinasabi mo ng spiritual growth, doon ang gagaling ang paglago ng simbahan as well. At Justin, salamat din sa'yo. Sa mga taga-Pibia, shout out sa mga nakasama mo at sa teacher, sa faculty ninyo. Sana more prayer bands would band together and talagang makibanda na rin with us. Makibond na rin sa atin po dahil nga po napakaganda. We enjoy and we thank God for you. Napakalaking blessing sa camp. May mga South Africa na mga pumuntang kabataan doon. At dito, mga PBS kabataan naman. Sabi namin, every operation had kahit 5 estudyante, grabe ho, naging sobrang mas smooth yung operation. At si Pastor Jasper naman ang bahala sa sinaing. Rather, si Lord naman ang bahala. Edna, salamat din for being a wonderful witness to all of this, mga kaagapay. Natapos na naman ho ang isang oras. Maraming salamat. Sana na-inspire ho kayo diretso sa puso. Salamat sa inyong pakikinig. Ito ang programang God is Able, serbisyong PAD lamang. Ako po si Brother Paulo Sanchez. Pastor Bernie? Yes, kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipino. PWDs, ako po si Pastor Paulo. At sasabihin po natin, from From disability disability to to possibility. possibility. Salamat, Pastor Bernie. Salamat, everybody. God bless Salamat, po. Pastor Jasper.